Nakita ko magkano? 70,000 yata. 70,000 yung gustong ipasweldo o ibigay kay Mima Alicia. Yun yung pagkakaintindi ko doon sa kanyang vlog. Tapos may kondo pa. Ayip naman yan. Di ba? Champi Tuti, live tayo. Oo. May pakondo pa. Ibang klase. Ano yan? Nagkakaubusan na ng naniniwala sa inyo. Nagkakaubusan na ng magagaling na mga vlogger dyan sa inyo. Kaya lumilipat na kayo ng kabilang bakod. Yung mga vlogger na sumusuporta sa Pangulo at gobyerno, yun na yung gusto nyong kanain. 70,000 daw eh. Yun yung nakita ko doon sa vlog ni Mima. Tas with matching condo pa. Eto naman mga kababayan, ipapakita ko na din sa inyo. DDS versus DDS. Ay hindi ko lang. Ito pagtatanggol kay Bato. Eto, si Ellie, hindi ko alam kung DDS yan or whatever. Minsan, kasi kung DDS yang si Ellie, mga kababayan, hindi, isa din yan sa magsasabing, ayokong umuwi si Bato. No? Ganon. Kung DDS din, siguro para manggagawa. Pero minsan talaga mga bossing, kapag ka nakikita kong mag-vlog itong si Ellie, Congressman Ellie, kupal din talaga eh. Kupal din talaga kapag ka bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon siyempre, di ba kapag ka ikaw bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga DDS, galit na galit yan. Gustong-gusto nila yan, no? Magiging parang Kiko Barsaga ka, magiging parang sino pa ba? Si Maharlika ka, sasambahin ng mga DDS yan. Ganyan din si Ellie, mga bossing. No, ngayon, nagulat din ako eh. Sabi oy, Bato de la Rosa. Sabi, Senador Bato de la Rosa, pumasok ka na. Paulo Saison, shoutout sa'yo. Hindi tayo nakapagbuhat kanina. Oy, Bato de la Rosa, pumasok ka na. Ganon. Kasi nga naman, biruin mo, pinagtatanggol niya yung mga manggagawa. Tapos ang mangyayari lang, meron tayong senador na hindi pumapasok. Meron tayong senador na, halos isang buwan na na binabayaran ng mamamayang Pilipino, pero isang buwan nang hindi pumapasok po. Ngayon, siguro, kinall-out niya na din. Senator Bato de la Rosa, mahiya ka naman. Ginaganon niya eh. Di ba? Gagalit si Banat Bay. Bakit daw po, mga bossing? Kumbaga, congressman daw kasi siya. No, dapat ibinulong na lang daw po doon sa Senate President. Pakinggan nyo gagalit gagalaiti parang gusto sumupa. Manapak, no? Nagbuhat ako, pre. Sabi, sa Powerhouse Kingsport. Okay. No, galit po. Parang gustong manapak yung ibig ko sabihin. Banat ba? Sige, banata mo. Hindi ito pagtatanggol kay Bato. Sabi ko nga sa'yo, I am in favor of that. No work, no pay. Pag umabsent ang senador, bawasan din. Wala naman pakialam si Bato de la Rosa sa 300,000. Hindi po ba? Wala naman pakialam niya sa 300,000, no? Sa utak ni Bato de la Rosa, hindi niya nahahabulin yan. No work, no pay. Wala na ang pakialam dyan. Basta hindi na ako lulutang sa Senado. Importante, na ako. Kumbaga, i-safety ko na yung sarili ko sa pagtatago. Yan na lang ang tumatakbo sa isipan ni Tobats, mga bossing. Wala nang ibang iniisip po yan, mga kababayan. Kundi yung manatiling malaya po. No? Yung sinasabi natin, tanggalan ng sweldo. Diba? Wala na ho yun. Hindi na iniinda ni Bato de la Rosa yun. Biruin mo, malalayo ka sa pamilya mo, sa mga kaanak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Aray, ang sakit nun. Tapos ililipad ka sa dahig. Di ba? Umabsent ng congressman, bawasan din. Pero for you as a congressman, sasabihan mo yung Senado, that is not a proper way. Ayaw. Di ba si Chis Escudero naman din ganun? Yung mga senador naman din, mga congressman naman ang tinuturo. Halos parang naglalabo-labo na nga po sila dyan mga bossing no?
Congressman kalaban senador, senador kalaban congressman. Sabi ko, okay lang yan, hayaan mo sila dyan. Sabi naman yung mga engot-engot na mga DDS, ang gulo-gulo na natin, ang gobyerno ni Bongbong Marcos, ang gulo-gulo. Sabi sa akin ho, mga bossing, sa totoo lang, hayaan mo sila diyang magkagulo. Hayaan mo silang magbanatan dyan, no? Hayaan mo silang maglabasan ng ebidensya laban sa isa't isa. Bakit to? Tayo panalo doon. Si congressman, ilalabas yung ebidensya doon sa senador. Di nakita natin yung baho ng senador. Si senador naman, babanatan yung congressman. Di nakita din natin ang baho. Hanggang sa maubos po yung mga tiwaling mga nakaupo na niluklok ng mamamayang Pilipino. Tayo ang panalo doon. Tapos saka natin ayusin yung mga pagboto. Wag na kayong boboto. Nung mga ano lang, yung mga patapon lang. Diba, Chris Angel, boss? At Jorge Edralin at pambasang nanay survivor. Wag na tayong bumoto ng mga ganun. No? Bumoto tayo ng mga matatapat na mga boss, na alam natin na may ibubuga. Hindi kagaya nung Robin Padilla. Nadali tayo no? Robin Padilla, no? Of courtesy ka, bata. Kung kami magsasabi, no problem. Mamamayang kami. Kami. Kami na din, Bato de la Rosa. No, lumabas ka na, Bato de la Rosa. Sumusweldo ka. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi na iniinda yan. Hindi na hinahabol ni Bato de la Rosa yan, mga bossing. Sabi ni Fad Rogelio Sarion, kala ko, Sir Mark, sa kakatatakbo na senador, wag na tayo, no? Grabe naman kayo. Gusto nyo, tatagal pa ako doon sa loob ng Senado? Ng pagkatagal-tagal. Eto nga, isang oras na nakablog tayo, hinahapo na ako, pagod na ako. Tapos gusto nyo pa ako papasukin sa Senado. Okay na tayo dito. Ang may karapatang magsabi niyan sa mga congressman at mga senador. Pero ikaw, bilang kertesiya doon sa kabilang house, hindi mo dapat dinediretso. Ang kinakausap mo yung Senate President. Bakit naman sila Chis Escudero? Yung mga senador talagang tinuturo yung mga congressman. Nanggagalaiti ko kasi pinapapasok na. Siyempre kapag ka pumasok si Bato de la Rosa, mga bossing, malamang sa alamang ho, mga kababayan, baka bigla pong lumantad si General Torre. At tahimik ni General Torre. Di ba ho, nung mga bandang October, mga bandang bago siya maalis sa pagka-PNP chief, no? O bago siya kung umalis o resign, kung whatever man ang nangyari, talagang maingay. Yung pangalan ni PNP chief o dating PNP chief, Nicolas Torre III. Tapos nung nagbakasyon, medyo tumahimik po. Tapos ang sabi nila Atty. Claire Castro, meron po sa kanyang trabahong ipapagawa na mahirap po talagang gawin. Pero alam na siya ang makakagawa. Ano po ba yun? Yung pag-aresto dito sa mga ito, mga bossing. Di ba? Yung pag-aresto dito sa mga ito. Yung arestuin mo, yung dating Pangulong Duterte, isakay mo doon sa aeroplano, Nick Torre, nagawa. Yung si Kibuloy, nagtago sa ilalim na yata ng imbornal. Kinuhanan ng heart rate monitor. Ayun, labas sa lungga. Biyasa sa pag-aresto ho, mga bossing. Diba? Ngayon, ang napapansin ko, pagkatahi-tahimik nung general, yung tipo bang nagko-concentrate? No? Yung tipo bang, pakiramdam ko mga kababayan kaya tahimik si General Torre ngayon, nakapokus siguro. Siya siguro yung nagmamanman kay Bato de la Rosa. Ano sabi? Si DILG? Sabi nung DILG, si Bato de la Rosa, naku po. Sa 3 linggo na pagmamanman namin kay Bato de la Rosa, 6 na mga kabahayan yung kanyang pinuntahan at iba't ibang mga sasakyan yung kanyang ginagamit para hindi maano. Pero, sorry, sinusundan at minamanmanan. Tingin ko po, baka team ni General Torre ang nakaano dyan, ang nakamanman dyan.
Di ba? Kay Tobats. Ginawa mo na ba? O puro dagdag ka lang din? Ang tanong ko nga sa iyo pinuna mo ba lahat ng absent? Pinangalanan mo ba ang mga absent dyan sa Congress? Nga, bakit? Sa Congress. Oo, binabanatan niya si Martin Romualdez eh. Binabanata. Si Pulong nga, kung absent si Pulong, ay di ba? Hindi nga napo na yun, pero si Pulong daw, lagi ding absent. Tapos makikita mo, nandoon sa loob ng nasa loob ng, tawag dito, ng bar. Sumasayaw, beer house, tapos gusto manaksak. Takot ka kasi kasama mo? Yung tapang mo hanggang TikTok lang? Kasi Pinupuna niya yung etong si Eli, pinupuna niya yung mga kapwa niya, mga kongresista. narinig ko ito noon. To be honest napapanood ko videos nito. Bilib ako sa batang to. Sabi ko, okay to. Pag Ngayon na po, hindi na po bilib. Bakit? Kinante si Bato de la Rosa eh. nanalo ito, sana ipaglaban niya talaga yung mga manggagawa. May mga pangako pa siya pag ako nasa Congress na. Ay, hindi, sandali lang. Oy, Bato. Banat Bay. May huling yan may huli siyang vlog na yung tungkol sa provincial rate. Ano po? Nasa ikatlong pagbasa na yung pinaglalaban niya na provincial rate. Hindi ko po ipinagtatanggol Ito po dahil kung umano din po yan, kung bumanat din po kay Pangulong Bongbong Marcos siya, kupal na kupal din po ang datingan niyang kongresista na yan. Pero ako sumusuporta din ako doon sa pagtatanggal ng mga provincial rate, mga kababayan. Kumbaga pantay-pantay, no? Walang Manila rate, walang provincial rate, no? Okay din sa akin yun. Para naman hindi kawawa yung mga kapwa natin na nandoon sa probinsya. Yan, niya yun. Kumbaga, isa siya sa nagsusulong noon. Ganito. Tangina, mas matapang pa sa'yo si Kiko Si Kiko Barsaga, talaga. Na yan, sabi mo nga si Kiko, duwag Di ba? Di ba? Isang beses na ho nitong mga kababayan, isang beses na itong binanata si Kiko dahil nga nadismaya siya doon sa ginawa ni Kiko Barsaga. 30 minutes lang daw po doon sa 30 minutes lang daw po doon sa rally. Tapos umalis na. Bakit? Baka bumalik si baka bumalik si John Vic Remulla. Naalala niyo ho, mga bossing?